Teka lang, huwag ka muna mag-scroll. Nag-heart lang sa my day mo, mahal mo na agad. Bago ka magbuwan ng pag-ibig dyan. Alam mo na ba ang meaning ng word na love? Hindi yan mahanap sa internet. Nasa Bible. Babasahin ko sa'yo. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Matiyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. I-emphasize natin, ang pag-ibig daw ay hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. So yung pag-ibig mo ba ngayon, nalilid ka niyan sa kasalanan? Kung oo, hindi yan love. Last yan. Ang standard ng love ay hindi nyo makukuha sa K-drama movies or sa romantic movies or sa social media. Ang standard ng love ay nandun sa krus. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa panahon ngayon, isang heart reaction lang, I love you na agad. Isang buwan lang nakilig, akala mo panghabang buhay na. Sobrang babaw ng definition nila sa love ngayon. Kaya marami nag-e-end up sa broken relationship. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo ay makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Yan ang tunay na pagmamahal. Agape, the highest form of love. Kaya kapatid, payo lang, bago ka magmahal ng iba, tanggapin mo muna yung pag-ibig ng Diyos na ipinakita na doon sa cross. Na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para bayaran yung penalty ng iyong mga kasalanan. Kasi kung hindi mo pa nararanasan ang pag-ibig ng Diyos, hindi mo pa mauunawaan at maipapakita yung pag-ibig na yan ayon sa pamantayan ni Kristo. Amen?